Una sa lahat, tatlong magkakaibigan na nag-swimming sa isang kuweba sa Bohol na trap. Nakatatandang kapatid ng isa sa mga biktima sumama sa pagsagip sa mga biktima. Pero sa kasamaang palad, siya ang hindi nakaligtas. Ang buong detalye sa trahedyang yan, abangan maya-maya lang. Di ba si Magandang hapon Pilipinas, kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Pangulong Bongbong Marcos nahihirapan daw sa pagpili ng kapalit ni VP Sara bilang bagong DepEd Secretary. Pagtakbo ng tatlong Duterte sa pagkasenador sa 2025, wala na raw atrasan ayon kay VP Sara. Bamban Mayor Alice Go pwede umanong isailalim sa warrantless arrest ng Bureau of Immigration ayon kay dating Senadora Leila de Lima. Ilang motorista na perwisyo matapos tamaan ng toll barrier ang kanilang sasakyan sa NLEX. Sa pool sa CCTV, convenience store sa Taytay Rizal, sinalakay ng mga holdupper. At star for all seasons, Vilma Santos, isinusulong na gawing national artist. Natrap sa loob ng kuweba ang tatlong magkakaibigan sa Antequera, Bohol. Tumulong sa pagsagip ang kapatid ng isa sa mga biktima pero hindi na siya nakalabas ng buhay. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Iniaho ng mga rescuer ang isang lalaki mula sa kuwebang ito sa Antequera, Bohol kagabi. Sunod namang naiahon ang isa pang binatilyo pero may naiwan pang isang dalagita sa loob ng kuweba. Kaya pinasok na ito ng mga diver. Kinilala ang mga natrap na sina Carl Lawrence Lanuhan, 18 taong gulang, Shelo Cruspero, 16 na taong gulang, at Mary Rose Queiroz, 15 taong gulang. Kaninang madaling araw lang nang mailabas ang dalagita mula sa kuweba, agad dinala sa ospital ang tatlong biktima, pati na rin ang kuya ng dalagita na si Larry Queiroz na sumama sa rescue operation. Sa kasamaang palad, idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Ayon sa mga otoridad, nag-swimming sa kuweba ang tatlong magbabarkada na miyembro ng Arnis Group. Nabitawan daw ng isa sa kanila ang dalang flashlight kaya nahirapan silang makita ang daan palabas. Humingi ng saklolo ang ama ng isa sa mga biktima. Pagdating ng mga rescuer, nagpresenta naman ang kuya ni Mary Rose na pumasok din sa kuweba para tumulong sa pagsagip sa kanyang kapatid. Prior sa pagdating ng mga divers, yung kapatid, sabi niya, dapat pupuntahan lang niya kasi baka maubusan ng hangin ng kapatid niya. Sabi niya, kabisado kong lugar kasi nakapunta na ako dyan. Dahil sa trahedya, maghahain ng resolusyon ang lokal na pamahalaan na ipagbawal sa mga minor de edad ang paliligo sa loob ng naturang kuweba. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Cambio tayo sa ibang balita. Pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa pagsisilbi nito bilang kalihim ng Department of Education. Pero aminado ang Pangulo na nahihirapan siyang pumili ng bagong DepEd Secretary. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mahigit isang linggo matapos magbitiw, wala pa rin kapalit si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na nahihirapan siyang pumili. It turns out it's harder than I thought. So because we have to absolutely get it right. So I'm giving myself more time. Isinasaalang-alang rin daw niya ang mga panawagan ng iba't ibang sektor sa pagpili ng bagong DepEd Secretary. There are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor for all of this. And they're all valid concerns. Sinabi niya yan sa isang ambush interview sa pirmahan ng alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at National Unity Party para sa 2025 election sa Makati kanina. Dagdag pa ni Marcos, kailangang mapataas ng susunod na DepEd Secretary ang mga test score ng mga estudyante.
Walang binanggit na partikular na exam ang Pangulo, pero kamakailan lang nangulelat ang Pilipinas sa ranking pagdating sa creative thinking. Base yan sa inilabas na report ng Program for International Student Assessment o PISA. So you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Number one, that requires a very good hand on the tiller of the DepEd who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use the budget properly, all of these things. Kahit nagbitiw sa pwesto, nagpasalamat pa rin ang Pangulo kay VP Sara. Mahirap ang trabaho ng DepEd. Kaya that's why we have to thank Inday Sara for really the effort that she put in. There's a great deal more work to be done and we'll find the right person to do it. Sa pagdalo kanina ni PBBM sa pagsasanib puwersa ng kanyang Partido Federal at ng National Unity Party, iginiit ng Pangulo na layo ng alyansa na maisulong pa rin ang unity o pagkakaisa tungo sa anyay bagong Pilipinas. Pero aminado si PBBM na hindi ito madali dahil sa anyay mga balakid sa politika. But that is the whole point of these alliances that we are making. If there are in fact these contradictions, if there are in fact these differences, that we now have a method to resolve them without going to undertaking extreme measures, like moving away from the party, running as independent, having to both allies fighting against each other politically, sometimes even more. Ayon naman kay NUP President at Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte, nasa 6 hanggang 8 kandidato sa pagkasenador ang i-endorso ng kanilang partido. Actually, may short list being discussed pero siguro antayin po natin na formally announced. But definitely, ang mga member ng Alliance, Administration Party and Aligned ay will be coming out with a senatorial list. Bago ang NUP, una nang nakipag-alyansa ang PFP sa Nationalist People's Coalition at sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Wala na raw atrasan ng pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ayon mismo yan kay Vice President Sara Duterte na sinagot din ang ilang issue. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala raw pinipiling panig si Vice President Sara Duterte sa gitna ng lumulutang na posibilidad na siya ang gawing bagong leader ng oposisyon. Kasunod yan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, sinabi ni PBBM na may unity team pa rin at bukas pa rin daw ang kanilang kampo para kay VP Sara. Ang sagot lang dyan ng pangalawang Pangulo. Hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Bago magbitiw sa gabinete, matatanda ang sinabi ni VP Sara, hindi na sila kandidato ngayon kaya wala ng unity team na binuo lang daw noong 2022 elections. Ilang araw naman matapos niyan, inanunsyo ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Kanina, binigyang diin ni VP Sara na wala na itong atrasan. Ang grupo ni former President Duterte, musulti sila, nga gaandam sila magdagan. Si Pulong Duterte, maingon po siya, andam siya nga magdagan ng senador. Ug istoryahan po nako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod nga si Baste Duterte. Musulti po sila nga andam po sila or gaandam sila nga modagan og senador. Sa ngayon, pagtutuunan daw muna ng pansin ni VP Sara ang transition para sa magiging bagong Education Secretary. Sa July 19, ang huling araw ng BC sa kagawaran, meron kaya siyang napipisil na kapalit niya. Ang posisyon ng Secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing power of the appointing authority which is the President. So dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil
dapat yan pinagkakatiwalaan ng Pangulo. May inanunsyo rin si VP Sara tungkol sa proposed budget ng kanyang opisina sa susunod na taon. For the Office of the Vice President, no, wala kami proposal ng confidential funds for this year. Nasa Cebu City si VP Sara para sa Pasidungog 2024 kung saan 9 awardees ang nakatanggap ng parangal mula sa Office of the Vice President para yan sa kanilang kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Dadakip ang 3 pang Chinese national na kamag-anak umano ng itinuturing na big boss ng Porac Pogo Hub. Natagpuan sila sa isa sa mga sinalakay na villa sa loob ng isang leisure park sa Pampanga. Live mula sa Clark, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, paano ba nahuli itong 3 Chinese na ito? Nikki, karagdagang 3 Chinese national nga yung nadakip ng mga otoridad kahapon dito sa loob ng Fontana Leisure Park at nakita sila doon sa isa sa mga villa na pinaniniwalaan din na tinuluyan nga nitong Pogo Big Boss na si Wang Ziyan. At nakakuha naman tayo ng kumpirmasyon mula sa Bureau of Immigration na undocumented o walang kaukulang papeles para manatili sa Pilipinas itong 3 Chinese nationals. Matapos ang raid sa 5 villa sa loob ng Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga nitong Huwebes, 3 pang Chinese nationals ang dinampot kahapon ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa villa na tinuluyan ng umano'y Pogo Big Boss na si Wang Ziyang. Mga kamag-anak ni Wang Ziyang, yung hinahanap nating manager, na pamangkin niya, Ang tinutukoy na pamangkin ni Wang ang 23-year-old na si Wang Zushen. Kinukumpirma pa ang tunay na relasyon ng 2 pang nadakip na sina Wang Zaicheng at Chen Shifang kay Wang Ziyang. Ayon sa PAOK, nagtatago raw ang 3 sa isa sa mga villa. Posible rin umanong may katungkulan ng mga ito sa illegal na pogo. Kaya naman lalong lumakas ang kanilang suspecha na hideout ng mga pogo boss ang naturang leisure park. Sa amin, we will go with the suggestion ng CDC kung kailangan i-sara muna yung mga pinagsususpetsahan. Sara na lang muna nila. Sa official statement ng Fontana, giniit nilang ang 5 ni-raid na villa na ibenta na noong 2014 at 2015. Ibig sabihin daw nito wala na silang kontrol sa mga pasilidad. Kaya hindi raw nila ito basta-basta pwedeng pasukin ng walang permiso. Dahil sa sunod-sunod na anomalya sa mga pogo, tahasang sinabi ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na handa silang pangalanan ang isa umanong dating miyembro ng gabinete na nag-aproba ng lisensya ng mga pogo na ni-raid kamakailan. Katakataka rin daw ang paglobo ng mga kumuha ng lisensya noong nakaraang administrasyon na umabot sa halos 300. Halos 5 beses itong mas marami sa mga pogo licensee sa kasalukuyang administrasyon. Nikki, sa kabila ng nangyaring raid ay tuloy ang operasyon ng Amenities and Resort dito nga sa Fontana Leisure Park. At nakakuha rin tayo kanina ng impormasyon mula sa CDC Police na tuloy-tuloy nga yung paghahalughog doon sa pinasok na 5 villa. Dahil dito rin kumukuha pa ng ibang link doon nga sa Pogo operation sa Bamban at dito sa Porac. Dahil dito nakita yung ilang mga immigration documents at billing statement na nakapangalan doon sa mga Pogo Big Boss. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Pwede na raw arestuhin si suspended Bamban Mayor Alice Guo kahit walang arrest warrant, ayon kay dating Senadora Laila De Lima. Pinag-aaralan naman ng COMELEC na maghain ng kasong kriminal dahil sa pagsisinungaling ni Guo noong tumakbo siya sa pagkaalkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa public market ng Banban sa Tarlac, kapansin-pansin ang mga nakasabit na poster ng pagsuporta kay Mayor Alice Guo. Ayon sa ilang nagtitinda, patuloy nilang susuportahan ng kanilang alkalde sa kabila ng mga ipinupukol sa kanyang issue. Pero aminado ang ilan sa kanila na hindi nila inaasahan ang inilabas na report ng National Bureau of Investigation o NBI, kung saan nagtutugma ang fingerprint ni Mayor Guo at ng Chinese national na si Guo Haping. Nagulat po kami na ganun pala siya. Sa palasang Chinese talaga. Hindi man po kami nagamit. Sabi po nila, bakit do inano yung hindi taga rito ibinoto, hindi naman kababayan dito. Patong-patong na reklamang posibleng kaharapin ni Mayor Guo
dahil sa mga kasinungalingan, kabilang na riyan ang identity theft. Mungkahi ni dating Justice Secretary Laila De Lima, ipaaresto na ng Bureau of Immigration si Mayor Go kahit walang arrest warrant. Dahil anya ito sa seryosong mga paglabag sa visa condition. Pwede rin daw ikulong si Go sa immigration facility. Wala pa namang komento rito ang Immigration Bureau. Pinag-aaralan naman ng Commission on Election o COMELEC na magain ng criminal case laban kay suspended Mayor Go dahil sa mga maling detalyeng iniligay niya sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor noong 2022. Sa ngayon, hindi na raw sila makapaghahain pa ng disqualification case laban kay Go dahil naiproklama na siya. Pero kung muli raw tatakbo si Go sa 2025, dito raw siya pwedeng i-disqualify. Isinusulong naman ng Office of the Solicitor General na tanggalin sa pagka-mayor ng Banban si Go sa pamamagitan niyan ng co-warranto case. Ayon kay Soljan Menardo Guevara, ihahain ang petisyon sa susunod na buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Binigyang diin ng Amerika ang suporta nito sa Pilipinas sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, nananatiling matibay ang kanilang commitment sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Sa ilalim nito, tutulungan tayo ng Amerika kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake ang mga dayuhan sa ating mga sundalo. Sinabi yan ni Sullivan sa kanilang pag-uusap sa telepono ng ating National Security Advisor na si Eduardo Año. Ayon sa White House, pinag-uusapan ng dalawang opisyal ang nangyaring panggigit-git ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17. Susunod, depektibong toll barrier sa NLEX, inireklamo ng ilang motorista matapos makasira ng sasakyan. Lalaking tumawid sa EDSA busway, patay matapos masagasaan ang bus. At mga bigating artista nagsama-sama para suportahan ang nominasyon ni Vilma Santos bilang National Artist. Mga kapatid, lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang motorista ang nabiktima umano ng depektibong toll barrier sa North Luzon Expressway. Iniimbestigahan na raw ito ng pamunuan ng NLEX at handa nilang sagutin ang gasto sa mga naperwisyong sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Papasok na sana sa toll gate ng expressway ang sasakyang ito nang biglang bumaba at humampas ang barrier sa windshield ng sasakyan. Kuha yan sa southbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX noong June 11. Naulit ang insidenteng ito sa isa pang motorista noong June 21. Sa video namang ito, makikitang hindi makontrol ang paggalaw ng toll gate barrier. Hindi pwedeng sabihin sa akin ng NLEX na kasalanan ko kasi may dashcam ako and nag-video ako ng that time kaya nasa akin yung mga kitang-kita naman doon sa video na nagwawala yung barrier nila. Nagdulot ito ng pinsala sa itaas na bahagi ng sasakyan. Sobrang laki ng damage niya. So siguro kung pag pina-estimate ko siya sa ganung unit ng model, mga around 10,000. Ayon sa pamunuan ng NLEX, iniimbestigahan na nila ang insidente. Handa naman daw ang kumpanya na bayaran ng pagpapaayos sa apektadong sasakyan. Yes ma'am, kung ang may problema po is yung aming system. This particular incident po, kailangan po talaga i-investigahan para ma-ensure po ano po talaga yung cost. Kadalasan daw nangyayari ang ganitong insidente dahil sa tailgating o pagmamadaling makalampas sa toll gate. Kaya paalala ng NLEX sa mga motorista. Yung ating reminder po sa ating mga motorist na may RFID na dadaan po dito sa ating mga RFID lanes. Pakiantay lang po na makadaan yung sasakyan na sinusundan nila at makababa ulit yung control gate bago po sila forward. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan sa EDSA busway. Ayon sa driver ng nakabanggang bus, pasado alas 7 kagabi nang biglang tumawid ang biktima sa southbound lane ng EDSA busway sa Pasay Rotonda. Tumama ang ulo ng biktima sa windshield at pumailalim pa sa bus.
Hinala ng mga otoridad posible umanong snatcher ang biktima kaya ito biglang tumawid sa busway. Paalala naman sa publiko ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, tumawid sa tamang tawiran at gamitin ang mga overpass o underpass para maiwasan ang ganitong disgrasya. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, tataas muli sa ikatlong sunod na linggo ang presyo ng mga produktong petrolyo. 50 hanggang 80 centavos kada litro ang nakaambang taas presyo sa gasolina. 30 hanggang 60 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel at hanggang 40 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, tumaas ang demand sa langis dahil sa nagpapatuloy na pag-atake ng Ukraine sa oil refineries ng Russia. Gayon din ang pagbabawas ng produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Samantala, isasara ngayong araw ang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City at para bigyang daan ang itatayong Tandansora Subway Station live mula sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, magandang hapon sa iyo. Matraffic na ba ngayon dyan sa Mindanao Avenue? Andre, sa mga oras na ito, may bahagyangang pagbagal ng daloy ng trapiko dito sa southbound lane ng Tandansora dito sa Mindanao Avenue. Dahil nga yan sa gagawing construction ng Tandansora Station ng Metro Manila Subway Project. Dalawang outer lanes ng southbound Mindanao Avenue ang isasara. May ginawa namang diversion road na katabi lang ng Mindanao Avenue. Pero mga light vehicle lamang ang papayagang dumaan dito. Matatanda ang sinimula ng pagpapatayo ng Metro Manila Subway Project noong nakaraang taon. Target itong matapos sa fourth quarter ng 2027. May haba na 33.1 kilometers ang subway na may 17 istasyon mula Pasay hanggang Valenzuela. Kapag operational na, tinatayang nasa higit 500,000 mga pasahero ang maseserbisyohan. Andre, tingnan naman natin yung lagay ng trapiko. Kung makikita natin, dito pa rin tayo sa Tandansora. Sa northbound lane ay maluwag naman yung daloy ng trapiko. Tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng trapiko. Pero kung lilipat tayo dito sa southbound lane naman, dito sa Tandansora Station at Tandansora, dito sa Mindanao Avenue, kung makikita natin, merong isinarang parte ng outer lane, pero meron silang ginawang diversion road doon. Nakakapunta naman doon yung mga sasakyan at nakakadaan pa rin yun. Sa ngayon nga ay medyo may pagsikip yung daloy ng trapiko, pero moderate naman ang lagay ng trapiko. Kaya naman ang pamunuan ng Department of Transportation ay nanghingi ng pangunawa sa mga motorista, sa mga maaapektuhang motorista, lalo na sa pagbigat ng daloy ng trapiko dito nga sa Mindanao Avenue. Kaya nga payo nila ay umiwas muna dito at maghanap ng alternatibong ruta. Andre. Live mula sa Mindanao Avenue, Quezon City, maraming salamat, Faith Del Mundo. Nagsanib puwersa ang malalaking mga artista para i-nominate ang star for all seasons na si Vilma Santos para maging national artist. Suportado ng mga bumubuo sa samahan ng mga artista sa Pilipinas ang pagbibigay ng pagkilala kay Ate V. Kabilang narito sina Charo Santos Concho, Alden Richards, Dingdong Dantes at Tirso Cruz III. Nagbigay silang lahat ng kanilang testimonya at pagbibigay pugay sa makulay na karera ni Ate V. To rally behind somebody like Ate V, especially in an event like this, I think is something that is very important kasi this is definitely an industry event. We look up to her and she is a paragon of what it is to be an actor. Maging nominee man lang, sabi ko nga, di ba? She has done so many things, she has achieved so many things in her life. Ang dami na niyang naabot, ang dami na niyang nagawa. Karapat-dapat lang siyang kilalanin na national artist. Samantala na hot seat din si Tirso sa dahilan ng kanyang short tenure bilang chairman ng Film Development Council of the Philippines. Ayaw na rin daw niyang patulan ang issue ng pagsasampa ng kaso ni dating FDCP chairperson na si Liza Dino laban sa kanya. Napapanood si Tirso Cruz III weeknight sa Pamilya Sagrado sa TV5. Susunod, kalahating milyong pisong kita ng isang convenience store sa Taytay Rizal, tinangay ng mga hold-upper.
Ulam na tig sa 10 piso lang dinarayo sa isang kainan sa Quezon City. At fan meet sa bansa ng Korean star na si Kim So-hyun gaganapin na ngayong gabi. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang 3 lalaki matapos hold upin ang isang convenience store sa Taytay, Rizal. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pagparada ng isang sasakyan sa harap ng convenience store sa Barangay Dolores sa Taytay, Rizal. 3 lalaki ang lumabas sa sasakyan at pumasok sa tindahan. Ilang saglit pa, makikita silang bumalik sa sasakyan at may mga bitbit na. Ang mga lalaking ito, pinagnakawan na pala ang naturang convenience store. Makikita sa isa pang CCTV footage na nagpanggap na customer ang mga kawatan. Ayon sa mga pulis, nagdeklara ng hold up ang mga suspect at tinangay ang kalahating milyong pisong kita ng tindahan pagkatapos manloob sa convenience store na ito sa Taytay. Sunod daw na dumayo ang grupo sa Bulacan. Itong grupong ito ay nang hold up din sa area ng Bulacan. At doon nga sila nahuli during follow-up operation ng Bulacan PPO. Napagkalaman ding unang pinagtangkaang nakawan ng mga suspect ang isa pang convenience store sa Antipolo. Siguro na-assess nila na alerto o merong gwardiya at maraming customer kung kaya't hindi nila ito itinuloy. At dito nga sa bayan ng Taytay sila tumuloy. Nakakulong na sa Plaridel Municipal Police Station ang 3 suspect. Nabawi sa kanila ang sasakyang ginamit nila sa pagnanakaw, mga peking plaka, baril at martilyo. May nakuha rin sa kanilang mga peking uniforme ng pulis. Itinanggi naman ng mga suspect ang paratang sa kanila. Lapos lang ako sa ulam, sir. Sinama lang po niya ako. Nahaharap sila sa reklamong robbery, hold up at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Kung tipid na food trip ang hanap nyo, swak dyan ang isang dinadayong kainan sa Quezon City. Ang mga tindang ulam dito, 10 piso lang. Silipin natin yan sa report ni Mondi Lopez. Anong aabuti ng 15 pesos mo? Hindi masakit sa bulsa, pero masarap at malasa. Introducing Afford the Meal. Dito sa Tandang Sora, Quezon City, isang kainan ang dinadayo. Sobra akong nakakatipid kasi araw-araw ako nagtatrabaho and yung pera ko sapat lang. Korek ka dyan, kuya. Paano ba naman? 10 piso ang ulam. Dami mo pang pagpipilian. May hotdog, daing, longganisa at marami pang iba. At ang kanin, 5 piso lang. And take note, hindi lang basta plain rice ito Java rice pa. Sugod na mga suki loves. Gaya na lamang ng magkakaklaseng sina Edly. After mag-enroll, diretso na sa tipid sulit na kainan. Pasok po sa budget. Ayun na po. Tapos inaya ko po yung mga kaklase ko na kumain dito kasi natawag nun, dahil kulang nga din po yung pera namin. Pasado sa bulsa ng mga bagets. Pagsapit naman ng pananghalian, always present din ang tinderang si Ate Daisy sa budget-friendly na kainan. 20 pesos. Kasi nagbabaon naman kasi ako ng mura na masarap. Hashtag Happy Lunchtime. Teka, kumakalam na rin si Kumura ko. Pabili na nga rin po. So ito na yung burger steak at meatloaf at ang Java rice. Tingnan natin kung papasa siya. Okay. So, tingnan natin ang burger steak. Ako, paborito ko to. Masarap yung gravy. Lasa yung butter. Na medyo manghang. Pwede, nakakabusog agad. At ngayong busog na ako, kilalanin natin ang nasa likod ng murang ulam at kanin na ito. Bakit nga ba sobrang baba ng presyo nyo, Sir JP? Na-feel po namin na merong impact yung pagbebenta ng gantong kamura para dun sa mga tao sa paligid po namin na yung iba po siguro namamahalan sa mga ibang pagkain, nakakatulong na rin po kami sa ibang tao po. At dahil may negosyong meat shop si Sir JP, ang Afford the Meals, posible.
Ginawa po namin nga, bumili kami ng bulk para po makamura. Sa sobrang dami po naisip namin, dapat may benta natin ito ng marami para kahit papaano, laging mura yung makuha namin. And at the same time, nailalabas din namin ng mabilis yung mga items po. Sa panahon ngayon, patok na patok sa ating mga Pinoy ang mga murang kainan. Pamatid gutom ika nga ng ilan. Speaking of gutom, ayon sa isang survey, tumaas sa 14.2% ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na dumaranas ng gutom sa bansa. Kaya patok ngayon ang mga ganitong kainan na presyong pangmasa. Sa pangkalahatan, exceptional yan at yung mas malaking problema talaga ng kagutuman, kailangan pa rin harapin ng gobyerno. Yung nga nakakalungkot Kinailangan pa ng isang pribadong malit na negosyante para tugunan ng kahirapan sa Pilipinas, kagutuman. Hindi dapat ganoon Ang responsibility ng gobyerno yan na walang magutom na Pilipino. Kaya good job ang mga kagaya ni Sir JP. Pero sabi nga rin ni Sir Sunny, sana magkaroon ng pangmatagalang solusyon ang ating pamahalaan kontra kagutuman. Sa ngayon, happy eating muna mga kapatid. Mondi Lopez, News 5. Halos 100% ready na raw ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo, isang buwan bago ang Paris Olympics. Kaninang madaling araw, lumipad na ang Team Yulo patungong France para sa kanyang huling training. Makakasamang maghanda ng 24-year-old gymnast ang iba pang Pinoy Olympian. Excited na po and really grateful po na pag-training po ako doon. Magagamay ko po yung gagamitin sa competition and syempre yung weather po tsaka yung time difference. Ngayon po mga nasa 70 to 80 po. I-increase po namin yung training namin sa first to second week po ng training camp and then magpapolish po sa third and fourth week po ng training camp. Isa si Yulo sa mga atletang inaasahang mag-uuwi ng medalya para sa Pilipinas. Lalaban si Yulo sa floor exercise, vault, steel rings, pommel horse, high bar at parallel bars ng gymnastics event ng Paris Olympics. Usapang NBA naman tayo mga kapatid, ipinakita na sa publiko ang susuoting jersey ng incoming rookie ng LA Lakers na si Bronny James. Inanunsyo ng Lakers sa kanilang official Instagram account na susuotin ng anak ni LeBron ang jersey number 9. Kasunod yan ng pagkakapili kay Bronny bilang 55th pick sa latest NBA draft. Si Bronny at LeBron ang magiging kauna-unahang mag-amang magkakampi sa NBA. Bukod kay Bronny, isinapubliko na rin ang jersey number ng 17th pick ng Lakers na si Dalton Knecht. Susunod sa ating Happy Weekend, La Mesa Eco Park muling binuksan sa publiko. At Blooms, dumagsa sa unang araw ng Beanieverse. Tuloy-tuloy lang ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Gaganapin na ngayong gabi ang fan meet event ni Korean star Kim Soo-hyun. Idadaos ang Eyes in You fan meet sa Araneta Coliseum sa Quezon City ngayong alas 6 ng gabi. Una nang nagkaroon ng fan meet event ang Korean star nitong nakaraang taon para sa isang brand endorsement. Nakilala ang Korean actor sa ilang K-drama series tulad ng My Love from the Star and It's Okay Not to Be Okay. Dinumog ng Blooms ang kauna-unahang solo concert ng nation's girl group na BINI. Ginanap yan kagabi sa New Frontier Theater sa Quezon City. Mabilis na na-sold out ang concert tickets. Pinerform ng BINI ang kanilang hit songs kabilang ang Pantropiko at may pasilip din sa teaser ng music video para sa kanilang latest single na Cherry on Top. Sa mga nakamiss niyan, mapapanood ang Beanieverse concert hanggang bukas.
Vicky, ako naman magtatanong ngayon. Oo nga eh. Mahilig ka ba sa nature? Ay yes, very calming ang nature Di ba? sa akin. Iba eh. Oo. Ako din, pag nakakatakbo ako, iba yung, di ba yung nakakaisip ka, makakita may puno, makakamdaman Ako naman iba yung presko ng puno. Mismo, Yun, ng ng mga hangin. halaman. Tama. Yes. Kaya ako tinanong yan kasi sa muling pagbubukas ng Lamesa Eco Park sa Quezon City, hindi lang iba't ibang adventure ang may experience. Matutunghayan din dyan ang iba't ibang wildlife. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nakaka-relax na huni ng mga ibon, preskong hangin at naglalakihang mga puno. Ilan lang yan sa mga biyaya ng kalikasan na matatagpuan dito sa Lamesa Eco Park sa Quezon City na muling binuksan sa publiko ngayong araw. Kung nature lover ka, swak na pasyalan ang Lamesa Eco Park kung saan higit 200 species ng mga halaman at puno ang pwedeng makita rito. Kaya si Ariel hindi pinalampas ang unang araw ng muling pagbubukas ng Lamesa Eco Park. Madalas daw silang mag-picnic dito ng kanyang pamilya. Since high school ako, yan, nagpunta na kami rito, hindi pa ganito kabongga. Ngayon hanggang sa nag-high school, college, binata ako hanggang sa nagkaanak na ako, dito pa rin kami nagpupunta. Makikita sa Phase 1 ng Eco Park ang picnic area, cottages, view deck pavilion at food park. Pet-friendly rin ang lugar kaya ang fur mom na si Cha kasama sa pamamasyal ng kanyang 2 fur babies. Sa ginawang biodiversity assessment ng Center for Conservation and Innovation, matatagpuan din sa Lamesa Eco Park ang Philippine Eagle Owl at ilang pang uri ng mga ibon. The Philippine Eagle Owl, na isa sa mga 2 species na makikita natin dito sa Luzon ay naririto sa Lamesa Eco Park. Nandyan din si acid thrush, nandyan din yung malkuha, na very rare na mga species na pinupuntahan pa talaga ng mga birdwatchers sa iba't ibang lugar. Para naman sa mga mahilig sa adventure, pwede ring subukan dito ang wall climbing, rappelling, forest paintball at archery tag. Si Cheska first time dito sa Lamesa Eco Park kaya sinubukan niyang wall climbing. Medyo mahirap po siya kapag aabutin mo yung taas tapos hindi mo alam kung saan ka aapak. Bali, nakaka-challenge po. Pero super okay po. Nare-refresh po ako, like nababawasan po yung stress ko, ganun po. Para reconnecting with nature din po. Ayon sa pamunuan ng Lamesa Eco Park, limitado lang ang pwedeng mamasyal kada araw para hindi masyadong mabulabog ang mga hayop dito. Nais din ng pamunuan nito na maituro sa mga bisita ang kahalagahan ng pagmamahal sa kalikasan. We are now in a climate crisis, and one way for us to be able to manage it is to take good care of our forest, to take good care of the biodiversity in an area like this in Lamesa Eco Park. Sisimulan na rin ang pagsasaayos ng Phase 2 at 3 ng Lamesa na target matapos sa 2025. Bukas ang Eco Park tuwing Martes hanggang Linggo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Libre ito sa mga residente ng Quezon City, habang 20 pesos naman ang entrance sa mga hindi taga-QC. Paalala sa mga bibisita, huwag huhulihin o sasaktan ng mga makikitang hayop sa loob ng Eco Park. Elaine Fulgencio, News 5. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.